gaano ho katagal ninyo malaman ang lahat ng impormasyon na ito? Mabubuo po natin yan, Manong Ted. Bigyan niyo po ako sana ng hanggang next week. Kasi po yung aking inihintay na iniulat ko sa inyo na bagong Deputy Commissioner for RCMG, pati yung Director for Legal Services, nagsimula po magtrabaho nito Lunes lang po. So medyo, at nung Lunes ay nauna naman po kami sa Senado po. So hindi po nagdadahilan po tayo. Bigyan po natin sila ng mahigit 1 linggo at next week papareporting na po sila sa akin. At maiulat na po natin, kasama na po yung iba pong mga naging naiulat na napakarami po, 260 plus vehicles kung ano na nangyari dyan, simula sa R33, Auto Hub, Auto Bolt, lahat po, dami po niyan. Okay, mabubuo na po natin ang story niyan, at least initial explanation until next week po. Okay, sige. So, Commissioner, ano ang assurance ngayon na walang magbubura sa computer record ninyo itong mga importasyon na ito, particularly ngayon kasi ito'y napakainit nitong mga hawak na sasakyan ng mga diskaya? Matutukoy po natin yan, Manong Ted. Matino po yung ating bagong Deputy Commissioner din po ng MISTIG. Matutukoy po natin po yan. Yung pagbubura po at pagdodoktor ng ating investigasyon, hindi po mangyayari naman po yan. Maasahan po yan sa akin. Opo, sige. So sa ngayon, kung ako po ang si Diskaya, kung ako po ang nahulihan ng mga otong ito ngayon na subject nga to verification pa, at the end of the day, kapag po sinabi na ito po lamang ay maling pagbabayad ng buwis, hindi ka nagbayad ng tamang buwis, sino pagbabayarin po ninyo? Yung may possession ng kotse, ako si Diskaya, o yung importer? Ganito po, kung talaga po mapapatunayan nila na sinasabing kumbagay buyers in good faith po sila, no? Buyer in good faith sila, mapapasa po yung obligasyon na magdepensa po at pagtanggol doon po sa dealers. Kung totoo pong buyer in good faith po sila, no? Subalit makikita din naman po natin yan. Baka naman po sila ang buyer, gumamit lang naman ng consignee o ng importer sa pangalan po nila. Makikita din naman po yan. Magtuturoan din po naman yan sigurado eh. So, titingnan po natin kung saan po tutungo yung kanilang turuan po. Ano? At tapos may mga dokumento naman po tayo. Opo. Tingnan po natin yan. Ngayon po, pagdating ko kasi sa bayarin, kahit po naman po may binayaran at lumampas po sa threshold ng 20%. Ibig sabihin, yung nadaya o natipid ay mahigit sa 20% ng dapat pagbayaran, yan po ay forfeitable na. Pwede na po namin yung maporfeit po yan, pabor sa gobyerno po yan. Ano? So medyo may proseso po yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!